Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel for today, the birth of John the Baptist. It is taken from Luke 1, verses 57 to 66. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah, after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him. The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so sa akin, ang na-inspire ako dun sa yung pagbigay ng pangalan, no? Pagpili ng pangalan sa anak nila. Normally kasi nung panahon noon, tradisyon na nila na kapangalan nila yung kanilang mga anak. Kaya maliligaw ka kung iba yung kapangalan mo, di ba? Doon pa lang pinakita na ni God na iba talaga yung lalabas na bata. Kasi sa pangalan pa lang, iba na ang binigay sa kanya. So, isa yon sa magandang istorya na pinapakita dito. Yung power ni God na sa kanya talaga manggagaling yung taong yun, ano? Kasi pinapakita yung kinreate tayo ni God eh. So doon pinakita yon. Dahil di naman natin naabutan si Adam and Eve. So ito dito, na tingnan mo, lumaki siya, tapos sa pangalan pa lang, iba na yung pangalan niya. Tapos makikita natin later on yung buhay ni John the Baptist. Kung paano ni God pinakita yung will niya through John the Baptist. Sinasabi mo rito, importante ang pangalan kasi that gives also the name ng kanyang mission. Amen. So dito, ginabayan din. Kasama na sa anong plano, ginabayan din yung father na kahit hindi nakakasalita, na ibigay niya yung pangalan nung ni John the Baptist.
Okay, so ako naman, what will this child be? Dito parang pinakita talaga, hindi lang yung isang instance ang daming instance para bigyan ng halaga yung bata. That child is the child of God and God has given that child a mission. Sinabi rin dito, yung bata grew and became strong in spirit. Sabi, surely the hand of the Lord was with him. Kaya kung ano yung mission ng bata, talagang ang Diyos ang kumikilos sa kanila. Actually, before this, si Elizabeth ay nanganak at yung talagang katandaan na. So, yun parang binibigyan na ng halaga ng, ng Diyos yung bata na ipapanganak. And then, ang dami mga kuan, no? Sa pangalan pa lang, yung pangalan kahit na si Zechariah, eh, wala, pero tinanong pa rin siya at lumabas ngayon ng pangalan is John, which correspond dun sa mission na gustong pagawa doon kay John the Baptist. So, maraming mga pangyayari to affirm na yung batang ito has a mission, important mission to do. Yan. Kaya lahat ng mga batang ipinanganganak, you have to ask yourself, what will this child be? Yeah. Yan. Okay. So, what will this child be? Actually, tanong natin lagi yan tayong mga magulang. Pag nanganak tayo, di ba? O nagkaanak tayo, tinatanong, ano kaya magiging itong anak ko? Di ba? So, ang difference lang natin, hindi tayo Diyos. Hindi natin alam. Wala tayong pwedeng magawa para makita kung ano yung magiging siya. Sa si God, dito pinakita niya. Kasi kailangan ipakita ni God para yung tao magtiwala. Kaya nga tayo may Bible, di ba? So, pinakita niya yung mga imposible, naging posible para ipanganak si John the Baptist. Di ba? Pero ng milagro yung tatay nakapagsalita nung sinabi yung pangalan. Pagkatapos yun nga, yung kanina sinabi ni June, na maraming mga instances na pinapakita na God is intervening, no? Nandoon sa kapanganakan ni John the Baptist. Kasi ang daming mga instances na hindi normal na nangyayari. And it is only God's plan ang pwedeng makagawa no. Anyway, so yun yung ano ko. Okay. Yes. So ang ano naman, ang message dito sa atin, doon ko kinuha doon sa sinabi mo na para sa mga pinapanganak, tayong mga magulang, nagiging sa atin ito, no? Parang pinapakita tayo na paano ba kayo, ang feeling nyo pag nanganak kayo? Parang ganon. Ganito ba kayo na binibigyan ba natin ng halaga yung pangalan ng anak natin? Kasi sabi ni Pope Francis no, doon sa Amoris Laetitia natin, talagang dapat daw bigyan natin ng magandang pangalan na may meaning. Hindi lang basta ko porke uso ang basketball na nauso pa si Jaworski. Joe, ang pangalan kasi Jaworski, di ba? Parang ginagano natin. Pero ano yun talagang medyo more of spiritual ang dating. Yan yung gusto natin dapat isipin. Pangalawa, kasi pag nagsimula sa pangalan, pwedeng ano yun yan eh. Pwedeng duktungan ni God ng ano eh. No? Kasi pag nagdi-dream ka, na gusto ko na maging mabait siya, maging so, iisip ka ng pangalan na sa Bible, doon kasi lahat yung mga Bible na magandang ugali, ganyan. Si God, naririnig yung dream natin. And then, pag tayo naman ay sinurrender natin yung natin kay God, siguradong swak na swak yung pangalan na pinili natin. Tapos yun din yung magiging kanilang mission. Yan. Amen. Ayan. So, sundan ko yung sinasabi mo na yung mission ng bata, parang kasama ka. In fact, ikaw yung maggagabay sa bata towards yung kanyang mission.
Kaya nga yung tanong, what will this child be? Ayan laging tinatanong ng magulang. Dapat siguro ang magulang will always think about yung bata. Ano kaya ang magiging mission nito? Hindi yung ano, di ba? Ano ito, magiging doktor, at ito magiging ano. So whatever it is. Pero ang normal na ano, ito magiging milyonaryo, magiging presidente, although it's also a mission. Pero mas ang tinitingnan ano is yung worldly thing, no? Ngayon, lumalabas dito, ang Panginoong Jesus ay binibigyan talaga tayo ng mga revelation para mag-guide tayo. Ano ba ang mission ng batang ito? Di ba? So, we need to be discerning, we need to know kung ano yung mga gift na binibigay ni God sa anak natin. And we need to know ano yung mga wisdom na ano, yun tayo talaga nagga-guide nun, na yung wisdom, makilala na ang ating Panginoon, ang magulang talaga ang tumutulong doon. So, ang ibig sabihin ngayon nito para sa atin, ano ang message? Every time there is a child born, ang unang iniisip ng magulang, ano ang magiging papel ko dito so that this child will accomplish yung mission na ibinigay sa kanya ng Diyos. So merong malaking papel ang magulang. So yan ang parang sa akin, ano. And there is always a way how God will reveal to us kung saan talaga ang mission ng bata na yan. So every child is a special child because every child has a special mission from God. And the parents have a special participation or role para yung anak mo ay ma-lead doon sa kanyang mission. At sigurado yung anak natin ay magiging masaya. Amen. Pati na tayo, siyempre. Totoo po yan. Okay. So, lahat po yan ay applicable sa lahat ng bata. Kahit PWD po yung anak ninyo, autistic, mongoloid, may mission po yan kung bakit ibinigay sa atin ang anak natin. Kahit ano pa, no? Lagi po yung may mission. Tayo lang po ay dapat wag lumayo, no? Center natin yung ating life kay God para lahat ng nangyayari sa atin, pati yung panganganak, si God yung nasa isip natin. Yeah. Dagdag ko lang, naalala ko lang. Madalas kasi ang nangyayari, yung pangarap ng magulang, ang gusto niya magawa ng anak. Oo. So, dito sa ano na ito, hindi ganon. Mm-mm. Tayo, hinahanap natin ang misyon ng anak natin Yes. so that we will be able to help the child grow in the mission kung saan siya dinadala. Hindi yung ating pangarap. Ang gusto natin through yung anak natin ang parang magpupulfill ng pangarap natin. Meron lang akong additional note. Kasi yung pangarap, magkaiba kasi yung pangarap. Pag na kay God ka na po, ay talagang nakilala mo na ng husto si God. Yung pangarap ni God ay nagiging pangarap mo. 'Di ba? So yung pangarap mo na pumunta sa langit, syempre pag yun ang pangarap mo, maganda yung pangarap mo sa anak mo, hindi yung pangarap na worldly. Anak ni God yan 'di ba? Ginagamit lang niya tayo. So, at makikita natin, dahil yung pangarap ni God, yun yung pangarap mo, at matutupad dahil si God yung gumagalaw di lahat masaya. Di ba? Amen. Amen. Okay. Okay, so See you again. again tomorrow in our coffee time with God. Yes.